Sa bidyong ito ay ating tatalakayin muli ang mga katutubong pangkat na hindi napasailalim sa mga Espanyol. Kagaya ng karanasan sa mga Igorot, hindi rin agad nasakop ng mga Espanyol ang mga Muslim sa Mindanao. Mula ika-7 hanggang ika-14 na siglo ay sinakop ng mga Moors o mga Moro, mga Muslim mula sa kasalukuyang Algeria at Morocco, ang Spain. Batay sa karanasang ito, batid ng mga Espanyol na hindi magiging madali na magapi ang mga Muslim sa timog ng Pilipinas. Ang mga Muslim sa Mindanao ay isa sa mga kalipunang patuloy na tumutol at nakipaglaban sa mga dayuhan. Ang determinadong oposisyon ng mga Muslim ay maipapaliwanag ng kanilang relihiyon, ang Islam. Nabigyan din ng lakas at inspirasyon ang mga datong Muslim ng kanilang sultanato. Hindi lamang sa Mindanao naganap ang pinakamadugo at pinakamatagal na kolonisasyon. Dito rin sila pinakanabigo. Ang mga Muslim sa Mindanao ay nanatiling malaya mula sa pananakop ng mga Espanyol hanggang sa huling sandali ng kolonisasyon ng Espanya. Naging matagumpay ang Espanya sa pagsakop sa Luzon, kaya't sinubukan naman nilang palawigin ang kanilang kapangyarihan sa pananakop sa Mindanao. Kasabay na rito ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Mindanao. Ang pagtatangkang ito ay sinalubong ng madugong labanan sa pagitan ng dalawang panig. Ang labanan sa pagitan ng mga Muslim at Espanyol ay tumagal ng 3 siglo, mula taong 1569 hanggang 1898, at ito ay tinawag na Digmaang Moro. Mayroong 3 matatag na sultanato sa Mindanao pagsapit ng ika-16 na siglo. Ang 3 sultanato sa Mindanao ay ang Sultanato ng Sulu, Sultanato ng Maguindanao at Sultanato ng Buayan. Aktibo sa kalakalan ang mga sultanato sa bawat isa at saka mga karatig sultanato sa Timog Silangang Asya. Ang kasunduang ipagtanggol ang bawat isa sa oras ng kagipitan ay siyang lakas na nagbibigkis sa bawat isa. Sa taong 1571, sinimulan ng mga Espanyol ang tangkang pagsakop sa Mindanao upang maging ganap at lehitimo ang pagsakop nila sa buong Pilipinas. Sa serye ng labanang tinawag na Digmaang Moro, hindi basta sumuko ang mga Muslim at sa halip ay nilabanan nila ang pwersa ng mga Espanyol na sumalakay sa Mindanao. Nanatili silang malaya maliban sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa katapangang kanilang ipinamalas hanggang sa pagtatapos ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Tulad ng Cordillera, naging maigting din ang pagpapadala ng mga Espanyol ng mga ekspedisyong militar sa Mindanao upang tuluyan na itong mapasailalim sa kanila. Sa panahong ito, 6 na digmaan ang sumiklab sa pagitan ng mga Muslim at mga Espanyol. Mahalaga sa mga Muslim na mapanatili ang kalayaan, lalo na sa aspekto ng relihiyon. Para sa kanila, ang Islam ay hindi lamang relihiyon, kundi isa ring paraan ng pamumuhay. Ating aalamin ang 6 na yugto ng pananakop ng mga Espanyol sa mga Muslim na inilathala ni Cesar A. Majul sa kanyang aklat na pinamagatang Muslims in the Philippines. Ang unang digmaang Moro.
Ito ay nagsimula sa panahon ng pagtatatag ni Miguel Lopez de Legazpi ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas noong 1571 at nagtapos sa pagsalakay ng mga Espanyol sa Brunei noong 1581. Sa ikalawang digmaang Moro ay nagsimula noong 1591 nang simulan ng mga Espanyol ang kolonisasyon ng Mindanao at nagtapos naman noong 1597. Ang ikatlong digmaang Moro ay nagsimula noong 1599 nang magkasundo ang Sultanato ng Sulu, Maguindanao at Buayan na magsagawa ng pananakop sa Visayas at nagwakas noong 1635. Sa ika-4 na digmaang Moro ay nagsimula ito nang muling itatag ng mga Espanyol ang kuta sa Zamboanga noong 1635 at nagtapos ito nang magsara ang kuta noong 1663. Pinangunahan ito ni Sebastian Hurtado de Corquera laban kay Sultan Kudarat. Ang ikalimang digmaang Moro naman ay nagsimula noong nagtatag muli ng tanggulan ang mga Espanyol noong 1718 at nagtapos lamang ito noong 1762 sa pananakop ng mga British. At ang ika-6 na digmaang Moro ay nagsimula noong 1848 nang magpadala ng ekspedisyon ang mga Espanyol sa Balangingi sa Sulu. Nagtapos lamang ito nang ilipat ng Spain sa US ang kanyang soberanya. Narito ang timeline ng mga ilan sa mga naging kaganapan sa digmaang Moro sa Pilipinas laban sa mga Espanyol. Sa taong 1571, ito ang simula ng digmaang Moro. Sa taong 1596 ay ipinadala ni Gobernador General Francisco de Sande si Kapitan Esteban de Figueroa sa Mindanao. Naganap ang madugong digmaan sa pagitan ni Figueroa laban kay Rahas Silongan kasama si Dato Oban. Nahati sa dalawa ang ulo ni Figueroa gawa ni Oban. Sa taong 1599 ay umatake sa teritoryo ng mga Espanyol ang mga Moro. Dito ay nabihag ang paring Jesuita na si Melchor Hurtado. Sa taong 1627 ay sinalakay ang kuta ng mga Espanyol sa Camarines sa pamumuno ni Sultan Bungo kasama ang 200 katao, lulan sa 30 barko. Si Sultan Kudarat sa kanyang pamumuno ay tinagurian itong ginituang panahon. Nasa ilalim ng kanyang impluensya ang Cotabato, Lanao, Davao, Misamis, Bukidnon at Zamboanga. Pinaniniwalaan ng kanyang mga nasasakupan bilang padala ni Allah. Noong 1635 ay nagtatag ng kuta sa Zamboanga ang mga Espanyol upang magsilbing lunsaran ng pagsakop nila sa mga sultanato sa Mindanao. Pinangunahan ito ni Gobernador General Sebastian Hurtado de Corquera ang kampanya ng mga Espanyol laban sa mga Muslim. Taong 1637, sa pamumuno ni Gobernador General Hurtado de Corquera kasama ang 800 sundalo laban sa hukbo o pangkat ni Kudarat, ay nagkaroon ng matinding digmaan. Nasugatan si Kudarat, ngunit siya ay nakatakas.
at humanap ng tulong sa Lake Lanao. Kung kaya't nakipagsanib pwersa siya sa mga lider ng Brunei, Sulu at Ternate. At dito ay natalo ang mga Espanyol. Taong 1638 ay naglungsad muli ng pagsalakay sa Mindanao sa pamumuno ni Corquera kasama ang 500 sundalo laban sa 1,000 katutubong Muslim. Ang digmaang ito ay tumagal sa loob ng 3 buwan. Natigil ang digmaan dahil ang mga Espanyol ay bumalik sa Maynila upang labanan ang mga Dutch na nagtatangkang sakupin ang Maynila. Sa taong ding ito ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga Espanyol at mga Muslim na naging daan upang magkaroon ng 50 taong kapayapaan. Napilitan ang mga Espanyol na makipagkasundo kay Sultan Kudarat noong 1645 dahil hindi nila ito tuluyang magapi o matalo-talo. Pansamantalang nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Espanyol at mga Muslim. Noong 1655, pinatay ang sugo ng mga Espanyol dahil pilit na ipinapatanggap ang Kristyanismo kay Kudarat. Dahil dito ay naglungsad ng unang jihad si Kudarat. Ang jihad ay isang banal na digmaang inilulunsad ng mga Muslim upang ipagtanggol ang kanilang relihiyon at paraan ng pamumuhay. Sila rin ay may paniniwala na ang kaluluwa ng nasawi sa pagdaraos ng jihad ay makararating sa langit. Dahil dito ay hindi sumalakay ang mga Espanyol at sa halip ay isinara ang kuta sa Zamboanga noong 1663. Pansamantalang naging mapayapa ang Mindanao mula sa panghihimok ng mga Espanyol at umiral ang kaayusan. Taong 1718 ay nagkaroon ng banta ng pananalakay sa Zamboanga, Sulu at Palawan, kung kaya't naalarma ang mga Moro at naghanda sa pagsalakay. Sa taong 1751 ay nagpalabas ng Royal Decree Privateer System na humihikayat sa mga individual na labanan ang mga Moro. At dahil dito ay gumanti ang mga Moro at sinalakay ang teritoryo ng Espanyol. Ang mga nabihag ng mga Moro ay kanilang binenta. Sa taong 1851 ay naganap sa Sulu ang pagsalakay ng 2,000 sundalong Espanyol laban sa humigit kumulang 10,000 Muslim. Sa taong 1875 sa Maguindanao, sa pamumuno ni Sultan Anwadin Buto, kasama ang isa pang sultan malapit sa ilog Pulangi, ay natakot ang mga Espanyol sa pamumuno ni Anwadin dahil inihahalin tulad ang tapang nito kay Kudarat. Sa taong 1889, sa pamumuno ni Gobernador General Valeriano Weyler laban sa mga Iranon at Maranao, sa pamumuno ni Amay Pakpak na lider ng mga Maranao, ay hindi nagtagumpay ang mga Espanyol. Sa taong 1891 ay itinigil ang labanan ng magkabilang panig. Taong 1895, sa pamumuno ni Gobernador Ramon Blanco, ay nagkaroon muli ng panibagong kampanya laban sa mga Moro.
at dito napatay nila si Amay Pakpak. Ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato tungkol sa kalayaan ay mahalaga para sa mga Muslim lalo na sa aspekto ng relihiyon. Ang Islam para sa kanila ay hindi lamang isang relihiyon, kundi isa ring paraan ng pamumuhay. Umiinog sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ang pagsamba kay Allah. Dinatnan din ng mga Espanyol ang matatag at malalakas na mga sultanato at may mabuting ugnayan sa Brunei at Indonesia, kung kaya't malakas ang loob ng mga sultan na labanan ang mga Espanyol. Kung masasailalim sila sa kapangyarihan ng mga Espanyol, ay masasayang lamang ang kaunlaran at katatagang tinatamasa ng mga sultanato at ang kalayaan nila sa paniniwala. Sa ilalim ng pamahalang sultanato, hindi sa pilitang ipinasailalim sa kapangyarihan ng sultan ang mga dating datu at raha, at kinikilala ang kanilang kapangyarihang mamuno sa kanilang teritoryo, kasabay ng pagkilala sa kapangyarihan ng sultan. Kabaliktaran naman sa nais ng kolonyalismo na ang tanging pinakamakapangyarihang pinuno ng bansa ay ang mga mananakop na Espanyol. Para kay Kudarat, ang pagpapasakop sa kapangyarihan ng Espanyol, gaya ng naranasan ng mga taga Luzon at Visayas, ay pang-aalipin ng mga dayuhan, pagtatrabaho ng walang bayad, at hindi pagtupad sa mga pangakong binitawan sa mga lokal na pinuno sa ibang bansang sinakop nila. Narito ang iba't ibang tugon ng mga Muslim sa kolonyalismong Espanyol. Ang kanilang unang naging tugon ay ang pakikidigma ng mga Muslim. Sa pagitan ng ika-16 at ika-19 na siglo ay inilunsad ang 6 na Moro War. Naging mabuti ang ugnayan ng mga sultanato ng Sulu at Maguindanao. Noong ika-17 siglo ay inilunsad ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol sa pamumuno ni Sultan Kudarat. Bilisan ng mga Espanyol ang Mindanao bilang bunga ng jihad at itinuon na lamang ang kanilang misyon sa Luzon. Ang kanilang ikalawang tugon ay ang paglagda ng kasunduan ng mga Muslim. Napilitang lumagda sa kasunduan ang mga Muslim noong 1851, dulot ng panggigipit ni Gobernador General Juan Antonio de Orbis Tondo. Isinasaad ng kasunduan na dapat kilalanin ang kapangyarihan ng pamahalang Espanyol sa Sultanato ng Sulu at mga katabing teritoryo nito upang maibalik sa mga sultan ang kanilang kabisera. Magkaibang interpretasyon ang nabuo sa dalawang panig sa kasunduang ito. Una ay naging hudyat ito ng pagpapasakop ng mga Muslim sa kamay ng mga Espanyol. At ang pangalawa ay pagkakaibigan at pantay na estado naman para sa mga Muslim. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang laging updated sa mga bagong video. Maraming salamat. Hanggang sa muli.